Marshall Pick, Kabanata 4697. Siya ang iyong anak. Isang malakas na putok ang narinig mula sa likuran ni Zhao Yebei habang nagpalitan ng galaw sina Joya at Huzon. Nang makitang nahuli si Zhao Yebei, gusto niyang iligtas siya, ngunit hindi hahayaan ng handang-handa na si Huzon na magtagumpay siya. Matapos siyang harangin, sinabi ni Huzon, "Kung masunurin ka, magiging maayos si Zhao Yebei. Gayunpaman, kung lalaban ka, hindi ko masisiguro kung mabubuhay ang brat na iyon. Puputulan ko ang bangkay mo sa 10,000 piraso kung mawalan ng isang hibla ng buhok si Brother Yebei." Sinaman siya ni Joya ng matalim na tingin. Biglang umungal si Huzon. "Bakit ka nag-aalala tungkol sa walang kwentang basura? Isa na akong True Element Boundary Master sa kanyang edad, ngunit nasa Chi Transformation Realm lang siya. Ang huna ito lamang ang may karapatang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ka. Ikaw ang basura dito." Ngumisi si Joya habang iniabot niya ang kanyang kamay at nagpatawag ng Silver Spear bago itinutok ito sa kanya. "Sabihin mo kay Shu Hao na pabalaykan si Brother Yebei, at ililigtas ko ang iyong buhay." Napabuntong hininga si Huzon. "Dahil napakatigas ng ulo mo, huwag mo akong sisihin sa hindi pagtrato sa iyo ng malumanay." Sa labas ng court, bumuntong hininga si Zhao Yebei. Ano ang silbi ng ginagawa niya ang lahat ng ito? Matapos siyang kaladkarin palabas ng court, direktang binitawan siya ni Shu Hao. Hindi niya intensyon na paghigpitin siya sa anumang paraan. Dahil sa katotohanan na siya ay isang True Element Boundary Master, hindi kailanman makakagawa si Zhao Yebei ng eksena sa harap niya. Habang nakikinig siya sa mga ingay ng labanan at nararamdaman ang mga sagupaan ng mga kapangyarihan, nakaramdam siya ng pait sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang mapang-akit na babae ay magiging kay Huzon sa isang sandali. Nang lumingon siya at nakitang kalmado si Zhao Yebei, sumimangot siya. "Hindi ka ba nag-aalala kay Joya?" Isang naguguluhang si Zhao Yebei ang nagtanong. "Ano ang dapat ipag-alala?" Bukod sa maraming healing pill, ang dalawa ay nagdala rin ng 2 artifact armors nang umalis sila sa Azure Jade Peak upang makipagsapalaran sa labas ng mundo. Ang mga artifact armor na iyon ay ibinigay kay Joya sa panahon ng Disciple Recruitment of 7-Star Sect noong nakaraan. Sa oras na iyon, itinago ni Yang Kai ang mga Reg Along iyon para sa kanya. Hanggang sa kailangan niyang umalis sa bundok ay ibinalik niya sa kanya ang ilan sa mga artifact. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni na Zhao Yebei at Joya ang tungkol sa paglalagay ng mga artifact sa buong panahon. Hindi nila nais na umasa sa anumang panlabas na tulong sa kanilang paglalakbay dahil gusto nilang itulak ang kanilang mga limitasyon at subukan ang kanilang sarili. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, si Joya ay malubhang nasugatan, at hindi pa rin siya ganap na nakaka-recover hanggang ngayon. Nag-aalala na baka may mangyari habang siya ay mahina, sinabihan siya ni Zhao Yebei na isuot ang kanyang artifact armor. Natural, hindi siya susuwayin ni Joya. Ang artifact armor ay ginawa ng isang elder mula sa 7-Star Sect na nasa Dao Source Realm, kaya napakahalaga nito sa isang cultivator sa True Element Boundary. Ang isa ay maaaring maprotektahan ng mabuti sa pamamagitan ng paglalagay nito. Kahit na ang isang tao sa Transcendent Realm ay hindi magagawang saktan si Joya, hindi pa banggitin na si Huzon ay nasa Immortal Ascension Boundary lamang. Marahil ang mga tao lamang sa Origin Returning Realm at Origin King Realm ang maaaring makalusot sa defensive power ng artifact armor. Natulala si Shu Hao habang nakatingin kay Zhao Yebei. Hindi siya makapaniwala na may ganoong tao sa mundo. Ang kanyang sister ay hindi pa ganap na nakabawi, at siya ngayon ay nakakulong sa isang matinding labanan sa isang mas malakas na kalaban. Kung siya ay matalo, ang kanyang kahinhinan ay malalabag. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi nababalisa. Biglang nag-alala si Zhao Yebei. Hindi pa nakaka-recover si Xiaoya. Ang kanyang sugat ay maiirita kapag kumilos. Iyon lang ang inaalala mo. Naisip ni Shu Hao na maaaring may mali sa ulo ng taong ito dahil hindi napagtanto ng huli ang kalubhaan ng bagay. Matapos itong pag-isipan, sumagot si Zhao Yebei sa tono ng nerbiyos. Si Xiaoya ay may medyo malupit na personalidad. Sana hindi niya papatayin si Senior Brother Hu. Sa sandaling iyon, ayaw na siyang kausapin ni Shu Hao. Sa sandaling iyon, sumugod sina Shu Liangkai at Zin Zume at isang naguguluhan na si Shu Liangkai ay nagtanong. "Haor, ano ang nangyayari?" Natarante siya nang hanapin siya ni Zin Zume kanina lang. Bago pa nila maisip kung ano ang pinagkakaabalahan ng kanilang anak, narinig nila ang ingay ng isang labanan, kaya naman sumugod sila. May maamong ekspresyon sa mukha ni Shu Hao habang hinaharangan niya ang pasukan ng court. Wala, kaya lang gusto ni Senior Brother Hu na makipagpalitan ng ilang pointer sa dalagang iyon.
Makipagpalitan ng pointers. Nagbago ang ekspresyon ni Zinzumei. Nakakatawa. Hindi pa nakaka-recover si Xiaoya, kaya paano niya nagagawang makipagpalitan ng galaw sa ibang tao? Bakit hindi mo sila pinigilan, Howard? Nang matapos ang kanyang mga salita, handa siyang sumugod at pigilan ang mga ito. Ina, matatag na hinarang ni Xu Hao ang pasukan habang pinagdikit niya ang kanyang mga labi at umiling. Namutla ang mukha ni Zinzumei habang nakatingin sa mukhang guilty na mga mata ng kanyang anak. Ito ay maliwanag na ang mga tao sa court ay hindi nagpapalitan ng mga payo. Nang matanto iyon, kumunat ang noo ni Xu Liangkai. Tiyak, hindi siya natuwa sa ginawa ni Hu Zun sa kanyang bahay, ngunit ang lalaking iyon ay ang senior brother ng kanyang anak, at ang kinabukasan ni Xu Hao ay nakasalalay sa kanya. Kaya naman, sa kabila ng kanyang sama ng loob, hindi siya handang makialam sa bagay na iyon. Para sa kanya, parehong estranghero sina Zhao Ya at Zhao Yebai, kaya walang kinalaman sa kanya ang buhay o kamatayan nila. Kung ganoon, hahayaan na lang natin silang gawin ang anumang gusto nila. Sabi ni Xu Liangkai, pagkatapos ay sinenyasan ang kanyang asawa na huwag na lang. Sa kabilang banda, ang mukha ni Zinzumei ay kasing putlo ng puting kumot habang kinuyam niya ang mga braso ng kanyang anak at nagmamakaawa. Howard, pigilan mo na ang iyong senior brother ngayon din. Si Xiaoya ay nasugatan pa rin, hindi siya makakalaban sa kanya. Ipinilig ni Xu Hao ang kanyang ulo at sumagot sa maliit na boses. Ina, wala akong karapatang baguhin ang desisyon ni senior brother Hu. Bakit mo gustong makialam sa usapin nilang dalawa? Bumalik ka ngayon. Iniabot ni Xu Liangkai ang kanyang kamay upang hilahin si Zinzumei, na inihagis ang kanyang kamay palayo. Sa malungkot na ekspresyon, tumingin siya kay Xu Hao at nag-aalalang sinabi. Howard, ayaw kong may mangyari kay Xiaoya. Pakisabi sa iyong senior brother na huwag gawin ito. Junior brother kanya kung tutuusin. Sigurado akong pakikinggan kanya. Umiling si Xu Hao na may walang magawang ngiti. Ina, wala kang ideya sa ugali ng aking senior brother. Kapag nakapagdesisyon na siya, walang ibang makakapagbago ng isip maliban sa aming master. Kinuyam ni Xu Liangkai ang kanyang braso at pumutol. Bakit ka ba nakikialam sa mga gawain ng ibang tao? Normal lang na nagpapalitan ng pointer ang mga cultivator, kaya bakit ka gumagawa ng eksena dito? Huwag mo akong hawakan. Muling itinaboy ni Zinzumei ang kanyang kamay at sinubukang humakbang papunta sa court. Ako na mismo ang magpipigil sa kanila. Kasunod nito, isang malakas na ingay ang narinig habang sinampal ni Xu Liangkai ang kanyang mukha. Sinabi niya sa pamamagitan ng nakadikit na ngipin. Ikaw babae. Magiging masaya ka na lang ba sa pamamagitan ng pagwawalang bahala ng ating anak sa Spirit Sea Temple? Tinakpan ni Zinzumei ang kanyang mukha at tinitigan siya habang nadudurog ang puso. Habang nangingilid ang kanyang mga luha, sinabi niya sa nanginginig na boses. Ano ang alam mo? Ano ang alam mo? Wala kang alam. Bumagsak ang mukha ni Xu Liangkai. Wala akong dapat malaman. Howard, ilayo mo ang iyong ina. Kinagat ni Zinzumei ang kanyang mga ngipin at umungal. Ang babae sa court na iyon ay ang iyong anak. Ang ekspresyon ni Xu Liangkai ay napalitan ng galit at natigilan habang sina Xu Hao at Zhao Yebai ay natulala. Tinitigan nila si Zinzumei dahil hindi sila makapaniwala sa narinig. Sa sandaling matapos sumigaw si Zinzumei, bumagsak siya sa lupa at sumigaw. Siya si Danger. Ah! Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanginginig si Xu Liangkai habang nakaturo sa kanya. Tinakpan ni Zinzumei ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay habang ang kanyang mga luha ay hindi mapigil ang tumulo mula sa kanyang mga mata. May kulay rosas na birthmark na hugis plum blossom sa kanyang kaliwang balikat. Kahit maraming taon na ang lumipas, naaalala ko pa rin ito. Walang paraan na may ibang tao na may parehong birthmark. Bukod dito, ang kanyang mga tampok sa mukha ay katulad ng sa akin, o lahat ba kayo ay bulag lamang? Si Xu Liangkai ay pasuray-suray na para bang siya ay nataman ng martilyo. Namutla ang mukha niya sa isang iglap. Ang kawalan ng paniniwala ay nakasulat sa buong mukha ni Xu Hao habang siya ay bumubulong. Siya ang aking big sister. Hindi ba dapat patay na siya? Ipinaliwanag ni Zinzumei. Noong siya ay nasugatan, nakita ko ang birthmark nang linisin ko ang sugat niya. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tanungin. Pagkatapos ay itinuro niya si Zhao Yebai. Sabay na tumingin sa kanya sina Xu Liangkai at Xu Hao. Isang namumulang Zhao Yebai ang sumagot. Oo, may birthmark sa kaliwang balikat niya. Parang pink plum blossom. Nakita na niya ito noong maliliit pa silang mga bata, ngunit hindi na niya ito nakita muli pagkatapos nilang maging matanda. Hindi ba ikaw ang brother niya? Si Xu Liangkai ay namangha. Ipinaliwanag ni Zhao Yebai. Sabay kaming lumaki,
ngunit hindi kami magkapatid. Ayon sa aking ina, ilang araw matapos akong ipanganak sa isang partikular na mabagyong gabi, nakarinig siya ng isang sanggol na umiiyak sa labas ng aming bahay. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Xiaoya na nakahandusay sa lupa. Nakabalot siya sa isang piraso ng tela sa oras na iyon. Alam din iyon ni Xiaoya. Ilang taon ka na ngayon? Tanong ni Shu Liangkai. 20 taong gulang. Nawala ang kulay mula sa maputlang mukha ni Shu Liangkai. Nagkaroon din ng malakas na bagyo noong araw na itinapon niya ang bata sa bundok. Katulad ito ng inilarawan ni Zhao Yebai. Bukod dito, ngayong naisip niya ito, ang mga tampok ng mukha ni Zhao Ya ay talagang katulad ng kay Zin Zumei, ngunit hindi nila ito pinansin noon. Bakit hindi mo sinabi agad? Initapak ni Shu Liangkai ang kanyang paa sa lupa. Hindi napigilan ni Zin Zumei na umiyak. Siya ay itinapon sa kabundukan upang mamatay noong siya ay sanggol pa. Ngayong malaki na siya, anong karapatan kong magsabi ng kahit ano? Hindi niya sinasadyang ilantad ang sikretong ito sa sinuman. Sa katunayan, nasiyahan na siya na lumaki ang kanyang anak na isang magandang dalaga sa halip na patayin bilang isang sanggol. Hindi na siya maglalakas loob na humingi ng higit pa. Noon, hiniling niya sa ilang tao na magtayo ng isang log house sa bundok kung saan inabandona ang bata. Siya ay mananatili sa bahay na iyon paminsan-minsan, at habang naaalala niya na sa lugar na iyon kung saan ang kanyang anak ay maaaring kinuha ng ilang halimaw bilang pagkain, siya ay nakaramdam ng pagkalungkot at pagkakonsensya. 20 taon na ang lumipas, at natagpuan niya ang kanyang anak sa mismong lugar. May isang sandali na naisip niya na ito ay kapalaran. Ang mga miyembro ng Shu family ay may iba't ibang ekspresyon, at hanggang sa sandaling ito napagtanto ni Zhao Yebai kung bakit nag-aalala si Zin Zumei kay Zhao Ya dahil nananatili siya sa kanyang piling ng ilang oras araw-araw. Alam na niya ngayon na nakilala niya ang kanyang anak noong nilagyan niya ng sugat si Zhao Ya. Iyon siguro ang dahilan ng pagsigaw niya sa log house noong mga oras na iyon. Nahanap na ni Xiao Ya ang kanyang mga biolohikal na magulang. Hindi napigilan ni Zhao Yebai ang mapangiti. Inaakala niyang magandang balita iyon. However, pigilan mo na ang senior brother mo. Siya ang iyong big sister. Hindi pa huli ang lahat. Nagsusumamo na tumingin si Zin Zumei sa kanyang anak. Tumanggaw si Shu Hao at nag-shuffle patungo sa court. Sa sandaling iyon, isang bugzo ng hangin ang kumalat mula sa court habang si Shu Hao ay pasuray-suray na paatras sa pagkakabangga, nanlaki ang kanyang mga mata at napabulalas. Immortal Ascension Boundary. Biglang nagdilim ang mga ulap sa kalangitan nang marinig ang nakakabinging kulog. Bautismo sa World Energy. Ito ay isang pasimula sa isang taong lumalabag sa Immortal Ascension Boundary. Sa dalawang tao sa court, si Huzon ay nasa Immortal Ascension Boundary 3rd stage, kaya hindi siya ang dahilan ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Ang tanging posibilidad ay si Zhao Ya ay nakakalusot. Martial Peak, Kabanata 4678. Ang pangalan ko ay Zhao Ya. Habang kumikidlat, ang aura ng Immortal Ascension Boundary ay kumakalat ng husto. Lalong tumindi ang ingay ng labanan sa korte nang marinig si Huzon na sumisigaw. Walang ideya si Shu Hao kung ano ang nangyayari sa loob, at bagamat gusto niyang tingnan, hindi niya magawang lumapit sa looban. Pagkaraan ng isang stick ng insenso, dahan-daang hamupa ang mga ingay. Kalahati ng manor ay nawasak mula sa pagbagsak ng labanan. Agad na sumugod si Shu Hao patungo sa larangan ng digmaan, at kung ano ang dumating sa kanyang paningin ay naging sanhi ng pagkontrata ng kanyang mga balintataw. May isang figure, na ang puting damit ay nabahira ng dugo, nakatayo sa magulong larangan ng digmaan na may sibat sa kanyang kamay. Nakitang tumulo ang dugo mula sa dulo ng pilak na sibat. Sa kanyang harapan, si Huzon ay nakasandal sa dingding habang tinakpan niya ang kanyang sariling lalamunan gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang figure ay bagbog at may hindi mabilang na mga sugat sa kanyang katawan. Hindi na siya nakapagsalita habang patuloy na umaagos ang dugo sa mga puwang ng kanyang mga daliri. Habang nanlalaki ang mga mata ay parang nananabik pa rin siya sa buhay. Si Shu Hao ay nabigla. Hindi lamang natalo si Huzon, ngunit tila hindi na siya makakaligtas. Ang tanawin ay hindi kapanipaniwala kay Shu Hao. Dapat pansinin na si Huzon ay nasa Immortal Ascension Boundary 3rd stage habang si Zhao Ya ay nakamit lamang ang isang pambihirang tagumpay sa Immortal Ascension Boundary. Paano posibleng natalo si Huzon? Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Shu Hao na parang tsunami ang makapal na hangarin sa pagpatay sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng lamig sa buong katawan na para bang nahulog siya sa isang kuweba ng yelo. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata at nabulag ang kanyang paningin. Si Zhao Yebai, na dumating sa tamang oras, ay nagmamadaling sumigaw. Xiaoya, tumigil ka.
Kapatid mo siya. Isang unos ang dumaan sa mukha ni Xu Hao habang ang isang sibat ay tumama sa kanyang noo, na kumukuha ng patak ng dugo. Muling tumutok ang kanyang paningin nang makita niyang sa wakas ay nakatayo si Zhao Yan ng 3 hakbang lang ang layo sa kanya habang ang kanyang sibat ay literal na nakadikit sa kanyang ulo. Agad siyang nabuhusan ng malamig na pawis nang makatakas lang siya sa pintuan ni kamatayan. Kung hindi sumigaw si Zhao Yebay sa oras, si Xu Hao ay naging bangkay na ngayon. Noon niya napagtanto na hindi ito biro nang sabihin ni Zhao Yebay na si Zhao Ya ay may malupit na ugali. Xiao Ya. Humagulgol si Jin Zume at sumugod bago kumapit sa mga braso ng kanyang anak. Mukhang balisa siya habang sinusuri siya. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba kahit saan? May salungat na ekspresyon sa mukha ni Xu Liangkai habang sinusulyapan niya si Zhao Ya, ngunit hindi nagtagal ay naakit ang kanyang atensyon sa naghihingalong Huzon. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang siya ay bumulalas. Haor, tingnan ang iyong senior brother, ngayon na. Kasunod ng isang tango, tumakbo si Xu Hao patungo kay Huzon at siniyasat ang kanyang mga sugat. Ang lumalakas na hangarin ng pagpatay ni Zhao Ya ay agad na nawala sa sandaling tinawag siya ni Zhao Yebay. Nang may pagmamalasakit na tingin, nagtanong siya. Ayos ka lang ba, Brother Yebay? Ayos lang ako, umiling si Zhao Yebay. Anong pinag-usapan niyo kanina? Si Zhao Ya ay tila naguguluhan. Saglit na binawi ni Zhao Yebay ang kanyang mga labi bago bumuntong hininga. Xiao Ya, kung hindi ako nagkakamali, si Auntie Mei ang iyong ina, at si Uncle Shu ang iyong ama. Gayun din, si Xu Hao ay ang iyong little brother. Ina, nang hina ang mga balintataw ni Zhao Ya habang nakatingin siya kay Jin Zume. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Tulad ng mga perlas pagkatapos maputol ang PC, ang mga luha ni Jin Zume ay bumagsak sa kanyang mukha habang siya ay paulit-ulit na tumanggo. Anak, ako ang iyong ina. Sa isang iglap, ang isip ni Zhao Ya ay napunta sa kaguluhan. Kung tutusin, katatapos lang niya ng buhay at kamatayang labanan, at bigla na lang may matatag na nag-aangkin na siya ang kanyang ina. Hindi niya may palibot ang kanyang ulo sa ideya. Hindi siya maniniwala kung may ibang nagsabi nito, ngunit hindi siya magdududa sa anumang sinabi ni Zhao Yebay sa kanya. Noong nasugatan ka dati, tinutulungan ni Auntie Mei na bihisan ang sugat mo sa log cabin. Noon niya nakita ang plum blossom birthmark sa iyong kaliwang balikat. Pareho ang birthmark ng anak ni Auntie Mei. At saka, ang edad mo ay katumbas ng kanyang anak. Napabuntong hininga si Zhao Yebay. Tinitigan ni Zhao Ya ang umiiyak na si Jin Zume. Bigla niyang naalala na sinabi ng matandang babae na may anak siyang babae na halos kasing edad niya. Gayunpaman, sa pananatili ni Zhao Ya sa lugar na ito, hindi pa niya nakita ang anak na ito na binanggit ni Jin Zume noon. Siya ay hindi isang prayang tao, kaya hindi siya kailanman nagtanong tungkol dito. Mukhang siya na ang anak na babae na binanggit ni Jin Zume. Pasensya na, Xiao Ya. Hindi kita inalagaan ng mabuti. Pakiramdam ni Jin Zume ay parang hindi siya titigil sa pag-iyak. Unti-unting namula rin ang mga mata ni Zhao Ya. Nakatitig sa babaeng nasa harapan niya, malumanay siyang tumawag. Ina. Tinakpan ni Jin Zume ang kanyang bibig habang siya ay humihikbi. 20 taon na siyang naghihintay na marinig ang tawag ng kanyang anak na ina. Ngayong natupad na ang kanyang hiling, pakiramdam niya ay maaari siyang mamatay ng walang pagsisisi. Sa kabilang banda, si Xu Liangkai ay nakatayo sa tabi ni Huzon habang siya ay mukhang nangangamba. Bagamat inilagay ni Xu Hao ang kanyang kapangyarihan sa katawan ni Huzon sa pagtatangkang iligtas siya, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa una, si Huzon ay nakakagawa pa rin ng ilang mga gurgling sound sa kanyang lalamunan, ngunit ilang sandali pa, natahimik siya habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Nang hina ang kanyang mga kamay nang mawala ang kanyang sigla. Dahan-daang tumayo si Xu Hao, ang kanyang mukha ay kasing putla ng kumot. Patay na siya, parang tinamaan ng kidlat, napaatras si Xu Liangkai at bumagsak sa kanyang ilalim. Tapos na. Tapos na ang lahat. Si Huzon ay pinatay sa kanyang bahay, at ang pumatay ay ang anak na babae na kanyang inabandona 20 taon na ang nakararaan. Walang paraan ang mga mula sa Spirit Sea Temple ay pabayaan sila. Hindi lamang ang kinabukasan ni Xu Hao ang nawasak, ngunit ang kanilang buong pamilya ay napahamak din. Bigla siyang bumangon at sinugod si Zhao Ya bago galit na sinampal ang mukha nito. Kasunod ng isang malakas na sampal, isang pulang marka ang lumitaw sa mukha ni Zhao Ya. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo. Si Xu Liangkai ay nagalit. Anong ginagawa mo? Mabilis na tumayo si Jin Zume sa harap ni Zhao Ya at ibinuka ang kanyang mga braso na parang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang sisiw. Sumigaw si Xu Liangkai. Siya ay isang malas.
Itinapon ko siya 20 taon na ang nakakaraan, kaya bakit siya bumalik sa puntong ito? Sa sandaling bumalik siya, binigyan niya tayo ng ganoong kapahamakan. Kung alam kong mangyayari ito, ako na mismo ang sumakaw sa kanya hanggang mamatay. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bulalas ni Zinzume. Sa kanyang likuran, ibinaba ni Joya ang kanyang ulo habang tumutulo ang kanyang mga luha sa lupa. Bamulong siya, kaya, ako ay inabandona. Tumahol si Shu Liangkai. Oo, ako ang nagtapon sa iyo sa bundok. Bakit hindi ka dinala ng ilang halimaw? Bakit buhay ka pa? Tama na, anak mo si Donger. Si Zinzume ay labis na nabigla kaya nagsimula siyang manginig. Nagdala siya ng ganoong kapahamakan sa ating pamilya nang siya ay lumitaw. Wala akong anak na katulad niya. Ngayong patay na si Huzon, ano ang mangyayari kay Howard? Ano ang mangyayari sa aming pamilya? Walang paraan na mapapatawad tayo ng mga mula sa Spirit Sea Temple. Lagot na tayo. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanya. Umungo si Zinzume. Si Huzon ay isang masamang tao. Gusto niyang labagin ang pagiging mahinhin ni Donger. Hindi ba siya dapat lumaban? Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Tumahimik ka, kawawa ka. Brother Yebay. Biglang tumingin si Joya kay Zhao Yebay at ngumiti. Pwede bang pumunta ka sa ibang lugar sandali? Gusto kong makausap ang mga magulang ko. Nakasimangot si Zhao Yebay habang tinitingnan ang pulang marka sa kanyang mukha. Kahit nagdadalawang isip siya ay tumango pa rin siya sa huli. Pagkatapos ay lumabas siya ng bakuran at nawala sa kanilang paningin. Nagmumura pa si Shu Liangkai nang bigla siyang tumigil. Nang tumutok ang kanyang paningin, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatitig sa dulo ng isang pilak na sibat na nasa harap mismo ng kanyang mukha. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, anong ginagawa mo? Ako ang iyong ama. Gusto mo ba akong patayin? Napatulala rin si Zinzume habang umiling siya kay Joya nang may pag-aalala. Huwag kang padalos-dalos, Donger. Bagamat noon pa man ay naiinis siya kay Shu Liangkai dahil sa pagtatapon ng kanyang anak, si Joya ay ang kanyang anak. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap kung siya ay nagpasya na patayin siya. Tumalon ang puso ni Shu Hao sa kanyang lalamunan habang nasaksihan niya kung paano walang awang pinatay ni Joya si Huzon. Kung nagpasya siyang pumatay dito, wala siyang kapangyarihang pigilan siya. Tila si Zhao Yebay lang ang makakapidyo sa kanya sa anumang bagay na hindi makatwiran. Hindi nakakagulat na sinabihan niya si Zhao Yebay na umalis sandali. Maliwanag na ayaw niyang makita siya ng lalaki na napakalupit at walang puso. Nung bata pa ako, alam ko na sinundo ako ni Auntie Lo. Para siyang ina sa akin, at maganda ang pakikitungo niya sa akin. Nandyan din si Uncle Yang. Palaging sinasabi ni Brother Yebay na kung nabubuhay pa ang aking ama, siya ay magiging kasing bait ni Uncle Yang. Kaya naman, palagi akong naniniwala na dahil may ina at ama ako, wala akong pagkukulang. Umalis ako sa 7 Stars Town sa edad na 7 at sumali sa 7 Stars Sect. Bagamat parang may malamig na dugo ang master ko, mabuti naman talaga siyang tao. Bukod dito, mayroon din akong Brother Yebay. Ano ang gusto mong sabihin, Donger? Tinitigan siya ni Zinzume na may nakakatakot na ekspresyon. May malabong ngiti sa mukha ni Joya. Hindi ko kailanman naisip na hanapin ang aking mga biolohikal na magulang. Para sa akin, ang mga nagpalaki sa akin ay mga kapamilya ko. Sa inyong lahat, wala kayo sa akin. Napalunok si Shu Liangkai habang mahinhin niyang sinabi. Ako ang iyong biolohikal na ama. Nakangiting sagot ni Joya. Anong karapatan mong angkinan na ikaw ang aking ama gayong hindi ka man lang nag-abala sa pagpapalaki sa akin? Sino ka sa tingin mo para utusan ako? Habang itinutulak niyang muli ang kanyang sibat, si Shu Liangkai ay napaatras at sumigaw. Hay! Hindi mo ito magagawa sa akin. Sa tingin ko ako ay ituring na hindi karapat-dapat at masama kung sinaksak ko itong sibat sa iyong ulo. Gusto mo bang subukan ito? Namutla ang mukha ni Zinzume. Huwag, Donger. May malamig na ekspresyon sa mukha ni Joya habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang pangalan ko ay Joya. Bigla niyang itinago ang kanyang sibat at yumuko ang kanyang likod para saludo kay Zinzume. Maming salamat sa pag-aalaga sa akin nitong mga nakaraang araw, Auntie May. Ingatan mo ang iyong sarili sa hinaharap. Umiyak si Zinzume. Kailangan mo ring alagaan ang iyong sarili. Sa isang walang tibo na ekspresyon, tumango si Joya at nag-shuffle pasulong. Walang paraan para makatakas ka. Si Shu Hao, na nanatiling tahimik sa mahabang panahon, ay bumantong hininga. Dahil patay na si Senior Brother Huzon, ang kanyang life lamp ay walang alinlangan na nabasag. Ang mga mula sa Spirit Sea Temple ay dapat na alam na ang kanyang kamatayan sa ngayon. Sa palagay ko ang aking Hanord Master ay nagmamadaling pumunta sa lugar na ito.
Paulit-ulit na tumanggaw si Shu Liangkai. Hindi ka pwedeng umalis na lang. Maghintay para sa mga mula sa Spirit Sea Temple na dumating at ipaliwanag ang lahat sa kanila. Hindi siya pinansin ni Zhao, ngunit hindi nagtagal ay huminto siya sa kanyang paglalakad at tumingin sa isang partikular na direksyon na may naaalarmang ekspresyon. Isang figure ang biglang lumitaw sa tabi niya nang bumalik si Zhao Yebai. Hinawakan niya ang kamay ni Zhao at nag-aalalang sinabi, "Kailangan na nating tumakbo, ngayon." May mali. Siya ay nasa Chi Transformation Realm lamang, kaya ang kanyang pandama ay hindi kasing talas ng kay Zhao. Gayunpaman, likas siyang nakaramdam ng pagkabalisa, na para bang may isang kakilakilabot na mangyayari. Martial Peak, Kabanata 4699. Talagang biglang nakatakbo ng mabilis. Nagmamadaling umalis ang dalawa, ngunit ilang saglit lang, isang figure ang bumaba mula sa langit kasama ang nakakatakot na pressure. Parang tinamaan ng kidlat, sabay-sabay na umubo ng subo ng dugo ang isang natulala na si Zin Zume at isang takot na si Shu Liangkai. Ito ang parehong kaso para kay Shu Hao, na nasa true element boundary lamang. Lumapag ang figure sa harap ni Hu Zun na nakapikit ang kanyang mga mata habang ang kanyang hangarin na pumatay ay lumakas. Binabati ng alagad ang Hanord Master. Habang pilit na dinadala ang pressure, humakbang pasulong si Shu Hao at napaluhod. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Temple Master ng Spirit Sea Temple, si Jia Hong. Bilang sect master ng isang first-class sect sa Void Continent, siya ay isang makapangyarihang Second-Order Emperor Realm Master at sikat sa buong mundo. Sina Hu Zun at Shu Hao ay nagkaroon ng swerte na maging kanyang mga disipulo, ngunit si Shu Hao ay isang in-name disciple lamang habang si Hu Zun ay isang tunay na disipulo. Mataas ang tingin ni Jia Hong kay Hu Zun dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan. Nang ibalik ng ibang mga disipolo ang ulo ng kriminal sa Spirit Sea Temple, lubos na nasiyahan si Jia Hong, gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasabihin sa kanya ang tungkol sa pagkawasak ng life lamp ni Hu Zun makalipas lamang ang ilang araw. Agad siyang umalis sa templo at nakarating sa lugar na ito. Dahil sa kanyang Second Order Emperor Realm Cultivation, tumagal lang siya ng isang tasa ng oras upang maglakbay mula sa Spirit Sea Temple patungo sa maliit na nayon na ito. Matapos suriin sandali si Hu Zun, si Jia Hong ay sinulyapan ng masama si Shu Hao at ngumuso. Marami siyang mga disipulo, at bagaman hindi masama si Hu Zun, hindi siya ang pinakamatalino. Anuman, siya ay disipulo ni Jia Hong. Dahil ang kanyang disipulo ay pinatay, si Jia Hong, bilang master, ay hindi basta-basta makapagpapanggap na walang nangyari. Ang taong may lakas ng loob na gawin ito ay kailangang magbayad ng mabigat na presyo. Hindi man lang niya tinanong si Shu Hao kung sino ang pumatay kay Hu Zun, dahil bago siya makarating sa lugar na ito, may nakita na siyang dalawang aura na may magkaibang lakas na nagmamadaling umalis sa lugar na ito gamit ang kanyang divine sense. Ang isa sa kanila ay nasa Immortal Ascension Boundary habang ang isa ay nasa Chi Transformation Realm. Paano maaaring makatakas sa kanyang mga pandama ang mahihinang cultivator na tulad nila? Sa susunod na sandali, si Jia Hong ay lumundag sa kalangitan na parang Great Pang at nawala. Ilang dosenang kilometro ang layo, binalot ni Zhao si Zhao Yebai gamit ang kanyang True Chi at lumipad pasulong. Ilang sandali lang, naramdaman niya ang isang mabangis na divine sense na kumakapit sa kanila. Nagbago ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw. "Maghiwalay na tayo, Brother Yebai." Batid niyang hindi niya kayang pigilan ang taong darating para sa kanila. Hindi alintana kung gaano karaming mga kayamanan ang ibinigay sa kanya ng kanyang master bago sila umalis, nag-aalala siya na hindi niya mapanatili ang kanyang buhay sa pagkakataong ito. Siya ang pumatay kay Hu Zun, kaya wala itong kinalaman kay Zhao Yebai. Kung maghihiwalay sila ngayon, magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Sa pamamagitan ng pagdikit, pareho lang silang papatayin ng sabay. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Zhao Yebai na tanggihan siya, marahan niyang itinulak ang kanyang palad at pinalipad siya. Samantala, bumaril siya sa ibang direksyon. Si Zhao Yebai ay bumagsak sa lupa at gamulong palayo. Nababalot ng buhangin ang kanyang mukha, tumangala siya at nakita ang isang sinag ng liwanag na humahabol kay Zhao Ye. Nanlaki ang mga mata at tinapakan niya ng malakas ang lupa habang humahabol sa kanila. Gayunpaman, siya ay nasa Chi Transformation Realm lamang, kaya hindi niya nagawang tumakbo ng kasing bilis ni Zhao Ye o kasing bilis ng paglipad ni Jia Hong. Ilang sandali lang ay wala na sila sa paningin niya. Habang siya ay balisa, patuloy niyang sinisisi ang sarili. Nakatagpo sila ng maraming panganib sa kanilang kamakailang pakikipagsapalaran, ngunit palaging si Zhao Ye ang nagpoprotekta sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang pasanin na halos walang silbi. Gayunpaman,
Alam niya na ang kanyang kakayahan ay karaniwan. Dahil nakuha niya ang secret art sa kanyang panaginip 3 taon na ang nakakaraan, nakarating lang siya sa Chi Transformation Realm, kaya hindi niya nagawang tulungan si Jiaoya. Sa kabila noon, sinubukan pa rin niyang makahabol. Sa kanyang harapan, si Jiahong ay kumikilos sa bilis ng kidlat habang nakikita niya si Jiaoya mula sa malayo. Ngumuso siya sa katotohanan na ang isang Immortal Ascension Brat ay may lakas ng loob na kumilos ng walang pakundangan sa harap niya. Inunat niya ang kanyang kamay at inangat ang kanyang Emperor Qi habang naghahanda siyang maglunsad ng pag-atake kay Jiaoya. Agad, naramdaman ni Jiaoya na nanigas ang buong katawan niya habang nilalamon siya ng aura ng kamatayan, gayunpaman, sa susunod na sandali, ang pakiramdam na ito ay misteryosong nawala. Samantala, maraming ekspresyon ang bumungad kay Jiahong, na nasa likuran niya. Iyon ay dahil habang siya ay naghahanda upang gumawa ng isang hakbang, siya ay biglang nakaramdam ng isang pakiramdam ng krisis na sumapit sa kanya, na tila siya ay daranas ng isang kakilakilabot na kalamidad kung siya ay maglakas loob na itulak ang kanyang palad. Dahil sa kanyang paglilinang sa Second Order Emperor Realm, alam na alam ni Jiahong na hindi basta-basta baliwalain ang ganitong uri ng instinctual na babala. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Habang nakakaramdam ng pag-aalinlangan, ikinalat niya ang kapangyarihang nakalap, pagkatapos ay nawala ang pakiramdam ng pagkabalisa. Sumimangot siya at pinakawalan ang kanyang divine sense, ngunit wala siyang makitang anomalya sa paligid, at wala ring mabigat na kaaway sa malapit. Imagination ko lang ba yon? Sa pag-iisip niyan, naghanda siyang umatake ulit. Sa pagkakataong ito, wala na siyang ganoong pakiramdam, ngunit pagkatapos niyang itulak palabas ang kanyang palad, ang dalagang nasa kanyang harapan ay sumuray-suray sa tamang sandali upang tuluyang makaiwas sa suntok niya, na iniwan siyang maayos. Nanlaki ang mga mata ni Jiahong sa hindi makapaniwala. Ang hakbang na ginawa niya ay sinadya upang wakasan ang buhay ng dalaga, at binigyan siya ng Immortal Ascension Boundary Cultivation, talagang imposible para sa kanya na maiwasan ito. Gayunpaman, nakatakas talaga siya sa kamatayan kahit papaano. Walang ideya si Jiahong kung ano ang nangyayari. 2 beses na siyang gumawa ng galaw ngayon lang. Sa unang pagkakataon, napigilan siya ng pakiramdam ng pagkabalisa na naramdaman niya, at sa pangalawang hakbang, talagang hindi niya nakuha ang kanyang marka. Pakiramdam niya ay may mali, kaya hindi na siya maglakas loob na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw muli, sa halip, lumayo siya sa babae at pinagmasdan itong mabuti. Ang 2 figure na ito ay lumipad pasulong, na tila magkasabay, sa nakakagulat na bilis. Sa kasalukuyan, si Zhao Yebai ay nasa likuran nila. Sa una ay nababalisa siya, ngunit sa paglipas ng panahon, nababaon siya sa kakaibang pakiramdam habang tumatakbo ng buong bilis. Para bang sumanib siya sa mundo sa paligid niya. Naranasan niya ang parehong pakiramdam minsan 3 taon na ang nakakaraan. Sa oras na iyon, siya ay nabalisa sa mga salita ni Miao Feiping, na naging sanhi ng kanyang pag-iisip. Sa ilang kadahilanan, nahulog siya sa isang parang panaginip na estado kung saan natagpuan niya ang kanyang sarili na lumulutang sa isang malawak na kalawakan ng kawalan. Si Senior ang gumising sa kanya sa huli. Sinabi sa kanya ni Senior na hindi niya sinasadyang na-trigger ang kapangyarihan ng mundo na ito, at ang ganitong uri ng kapangyarihan ay lubhang mapanganib, kaya kailangan niyang mag-ingat sa tuwing kikilos siya sa hinaharap. Hinding-hindi maglalakas loob na kalimutan ni Zhao Yebai ang babala ni Senior at tiyaking hindi na niya muling gagayahin ang insidenteng iyon. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang mahalaga sa sandaling ito. Siya ay masyadong mahina bilang isang Chi Transformation Realm Cultivator, at sa pamamagitan lamang ng paggamit sa kapangyarihan ng mundo na ito ay posibleng ipahiram niya kay Jiaoya ang isang kamay. Maaliwalas ang kanyang mga mata at naging kalmado ang kanyang damdamin na parang isang tahimik na lawa. Habang siya ay tumatakbo pasulong, nagsimulang kumalat ang mga layer ng ripples mula kay Zhao Yebai, kahit na hindi niya alam ang katotohanan ito. Ang space daw essence sa mundo sa paligid niya ay na-trigger at umalangaw-ngaw sa kanya. Bigla siyang humakbang pasulong at biglang nawala sa kinatatayuan. Nang muli siyang lumitaw ay nasa malayong lugar na siya. Habang ang kanyang anyo ay patuloy na kumikislap at naglalaho, si Zhao Yebai ay tumingin sa harapan habang ang lahat ng bagay sa kanyang paligid ay tila mabilis na dumudulas pabalik. Nagpakawala ng dagandong sa kasiyahan, naramdaman niyang para siyang isda na lumalangoy sa tubig sa unang pagkakataon. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay nakakita si Zhao Yebai ng isang sinag ng liwanag sa abot tanaw. Ito ang makapangyarihang master mula sa Spirit Sea Temple. Si Xiaoya ay nasa harap ko mismo. Si Zhao Yebai ay sumugod ng mas mabilis. Sa kalangitan sa itaas, si Jiahong, na humahabol kay Jiaoya,
ay napansin din ang anomalyang nangyayari kay Zhao Yebai. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang figure ng batang lalaki ng Chi Transformation Realm na pinakanak ang nawawala. Ang tao ay tila nagawang baliwalain ang mga hadlang ng kalawakan at lumipat mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa isang kisap mata. Nanlaki ang mga mata ni Jia Hong sa hindi makapaniwala habang nagtataka sa sarili. Anong klaseng kapangyarihan iyon? Wala pa siyang nakita o narinig na ganyan dati at ang tanging nasabi niya ay ang espasyo sa paligid ng batang lalaki ng Chi Transformation Realm sa bawat hakbang ng huli. Habang siya ay nabigla, siya rin ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa at kawalan ng magawa. Sa pagtugis na ito, paulit-ulit niyang tinangka na patayin o hulihin si Zhao Ya, gayunpaman, sa tuwing siya ay gumawa ng isang hakbang, siya ay maaaring mapipilitang huminto sa pagsunod sa isang hindi nakikitang kahulugan ng babala, o ang kanyang mga pag-atake ay magiging walang silbi para sa ilang kakaibang dahilan. Bilang Emperor Realm Master, kalahating buwan na talagang hinahabol ni Jia Hong ang isang Immortal Ascension Boundary Junior, ngunit hindi pa rin niya nakakamit ang kanyang layunin. Hindi siya maniniwala kung hindi ito nangyayari sa kanya. Ngayong nakakita siya ng isang Chi Transformation Realm Brat na gumagamit ng kakaibang kapangyarihan, naramdaman ni Jia Hong na ang karanasan sa nakalipas na kalahating buwan ay nagpabaligtad sa kanyang pananaw sa mundo. Ilang sandali lang ay nalampasan siya ng bata at naabot ang dalaga. Sa bawat hakbang ng bata, tila nakakahiram siya ng isang uri ng kapangyarihan mula sa mundo na ito. Walang salitang makapaglalarawan kung gaano kahanga-hanga si Jia Hong. Brother Yebai, nagulat din si Zhao Ya. Bakit mo ako sinundan? Sa kasalukuyan, si Zhao Yebai ay puno ng dugo. Dahil sa kanyang Chi Transformation Realm, kung hindi niya mahiram ang world strength na ito, namatay na sana siya sa pagod pagkatapos niyang manipulahin ang space principles ng biglaan at madalas at hindi siya makakarating sa lugar na ito. Sa kabila noon, sa tuwing gagamit siya ng instantaneous movement, kailangan pa rin niyang tiisin ang matinding pressure. Kung hindi lang dahil medyo matibay ang pangangatawan niya, durog na siya sa alikabok ng masira ang void. Wala akong ideya kung bakit, ngunit bigla akong nakatakbo ng napakabilis. Sagot ni Zhao Yebai sa mahinang tono. Nalungkot si Zhao Ya para sa kanya habang nilalamon siya ng kanyang lakas. Kasabay nito, naglabas siya ng ilang spirit pills mula sa kanyang space ring at pinasok ang mga ito sa kanyang bibig. Ngumiti si Zhao Yebai. Natutuwa talaga ako na okay ka. Si Jia Hong ay labis na kinabahan habang hinahabol sila. Pagkatapos ng lahat, maraming bagay ang maaaring mangyari sa kalahating buwan. Nag-aalala siya na mahahanap niya si Zhao Ya sa isang estado na hinding-hindi niya gustong makita. Napabuntong hininga si Zhao Ya. Nilalaroan lang ako ng baklang iyon sa likod ko. Mukhang natutuwa siyang panoorin akong tumakbo, kaya hindi siya nakagawa ng kahit anong malalang galaw. Kung narinig lang ni Jia Hong ang sinabi ni Zhao Ya, pinalo niya ang kanyang dibdib at umungal sa galit. Bagamat nakagawa lang siya ng ilang hakbang, determinado siyang wakasan ang buhay ni Zhao Ya sa bawat isa, ngunit sa hindi malamang dahilan, lahat ng kanyang mga pagtatangka ay naging walang saysay, at si Zhao Ya ay buhay pa rin at maayos. Sa tingin ko may mali sa kanya. Malungkot na sabi ni Zhao Yebai. Ang lugar na ito ay hindi kalayuan sa 7-star sect. Aabutin lang kami ng ilang araw para makabalik. Kapag kasama si Senior, hindi maglalakas loob ang taong iyon na saktan ka. Tumanggo si Zhao Ya. Sa katunayan, siya ay patungo sa direksyon ng 7-star sect sa buong oras na ito. Alam niya na imposible para sa kanya na labanan ang isang Emperor Realm Master, kaya maaari lamang siyang bumalik at humingi ng tulong sa kanyang master. Ilalabas kita sa lugar na ito. Hinawakan ni Zhao Yebai ang kanyang kamay at pinaandar ang kanyang bagong kakayahan, na naging sanhi ng pag-ikot ng mundo. Sa susunod na sandali, nawala sila sa lugar. Si Jia Hong ay nagsuot ng madilim na ekspresyon mula sa malayo nang makita niya ito. Bahagyang napagtanto niya ang isang bagay sa panahon ng pagtugis na ito, ngunit dumating ang mga bagay sa punto na hindi na niya nagawang umatras. Ang kanyang disipolo ay pinatay, kaya walang paraan upang magkunwari na walang nangyari. Maaari lamang niyang patuloy na sundan ang batang mag-asawang ito at makita kung ano ang naghihintay sa kanya. Hindi na siya naniniwala na kaya niyang patayin si Zhao Ya para ipaghiganti ang pagkamatay ni Hu Zun, ngunit ang usaping ito ay kailangang lutisin anuman. Marshall Peak, Kabanata 4700. Uncle Yang, mamamatay ka ba? 7-star sect. Huminto si Jia Hong sa kanyang paglalakad sa harap ng entrance ng bundok at tumangala sa pangalan ng sect sa arching signboard nito. Ang binata at babae na kanyang hinahabol ay pumasok sa 7-star sect.
Bilang sect master ng Spirit Sea Temple, natural na alam ni Jia Hong ang 7-star sect dahil pareho silang first-class sects. Bagamat magkalayo ang dalawang sekta sa isa't isa, panapanahon silang nagkakaugnay. Isang matandang lalaki ang naghihintay na sa harap ng 7-star sect. Nang makita niya si Jia Hong, ikinuyom niya ang kanyang kamao. Maligayang pagdating, Temple Master Jia. Paumanhin kung hindi kita natanggap kanina. Walang imot na sumagot si Jia Hong. Matagal na, Sect Master Shangguan. Sinabi ni Shangguan Ji. Alam ng aming ancestor ang iyong pagdating at naghihintay sa iyo sa Azure Jade Peak. Sa ganitong paraan, pakiusap. Nang marinig iyon, pinaikit ni Jia Hong ang kanyang mga mata at tumahimik sandali. Sect Master Shangguan, ano ang relasyon ng binata at babae sa ancestor ng iyong marangal na sect? Nakangiting sumagot si Shangguan Ji. Malalaman mo ito pagkatapos mong umakyat sa bundok. Ngumuso si Jia Hong. Aalis na ang Jia na ito. Pagkatapos ay humakbang siya patungo sa tuktok ng bundok. Pinanood siya ni Shangguan Ji na umalis nang walang balak na pigilan siya. Saglit lang, dumating si Jia Hong sa tuktok ng Azure Jade Peak. Isang lalaki at babae ang tahimik na nakatayo sa tuktok, ang mismong dalawa na tumakas mula sa Green Mountain Town. Hindi na nagulat si Jia Hong nang makita sila rito habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Kung ang dalawang taong ito ay may kinalaman sa ancestor ng 7-star sect, ipinaliwanag nito kung bakit siya nakatagpo ng napakaraming anomalya habang hinahabol sila. Naniniwala na siya ngayon na hindi niya magagawang ipaghiganti ang pagkamatay ni Huzon. Ang aking Hanord Master ay naghihintay sa iyo sa bulwagan. Sabi ni Zhao Ya na walang kibo. Napakunot ang noo ni Jia Hong sa kadumiretso sa loob. Walang nakakaalam kung ano ang pinag-usapan ni na Jia Hong at Yang Kai, ngunit isang tasa lang ng tsaa mamaya, umalis si Jia Hong sa bulwagan sa magalang na paraan at lumundag sa langit nang hindi lumingon. Hindi man lang niya ibinalita ang katotohanan na pinatay ang kanyang alagad. Nagpalitan ng tingin sina Zhao Ya at Zhao Ye Bai bago nakahinga ng maluwag, alam nilang tapos na ang usaping ito. Kayong dalawa, pumasok na kayo. Narinig ang boses ni Yang Kai na nagmumula sa bulwagan. Lumiit ang leeg ni Zhao Ya dahil halatang natatakot siya. Hinawakan ni Zhao Ye Bai ang kanyang kamay at binigyan siya ng nakakatiyak na tingin bago siya dinala sa bulwagan. Bagamat 13 taon na silang nagtanim sa bundok, ito ang unang pagkakataon na talagang tumuntong sila sa bulwagan na ito. Dahil bukas ang pinto ay agad silang pumasok at nakita nila ang isang taong nakatalikod sa kanila at nakatalikod ang mga kamay. Master, Senior, magalang silang sumaludo sa kanya. Unti-unting lumingon ang tao. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Ye Bai sa hindi makapaniwala, pagkatapos ay tumawag sa tonong nagulat. Uncle Yang. Sa kasalukuyan, ang tao sa bulwagan ay si Uncle Yang, na naging parang ama sa batang lalaki mula nang siya ay isilang. Sa mga pakikipagsapalaran ni na Zhao Ye Bai at Zhao Ya, nagkusa silang hanapin siya sa Green Mountain Town, gayunpaman, sa halip na hanapin si Uncle Yang, hindi nila sinasadyang nabangga ang mga biolohikal na magulang ni Zhao Ya. Hindi inaasahan ni Zhao Ye Bai na makikita niya rito si Uncle Yang pagkatapos nilang magkahiwalay ng 13 taon. Isang nasa sabik na si Zhao Ye Bai ang nagtanong. Bakit ka nandito, Uncle Yang? Dinala ka ba dito ni Senior? Nasaan na siya? Nanatiling tahimik si Yang Kai na may ngiti. Sa kabilang banda, mas kalmado si Zhao Ya. Bagamat nagulat siya at nag-aalinlangan sa sandaling nakita niya si Yang Kai, hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Brother Ye Bai. Hinayla ni Zhao Ya ang manggas ni Zhao Ye Bai. Kung hindi ako nagkakamali, si Uncle Yang ay si Master, at si Master ay si Uncle Yang. Paano iyon? Humagalpak ng tawa si Zhao Ye Bai. Si Senior ay isang makapangyarihang cultivator habang si Uncle Yang ay isang ordinaryong tao lamang. At saka, ibang-iba ang hitsura nila, kaya paano mo sila paghaluin? Ipinaliwanag ni Zhao Ya. Hindi mo ba palaging iniisip kung bakit magkamukha si Master at Uncle Yang sa likuran? At saka, kakasabi mo lang na si Master ay napakalakas, kaya hindi mahirap para sa kanya na itago ang kanyang cultivation at baguhin ang kanyang hitsura sa harap namin. Bukod dito, magkaparehas ang apelyido ni na Uncle Yang at Master. Ito ay nagpapatunay na sila ay iisang tao. Kaya lang hindi namin namalayan. Napalaki ang bibig ni Zhao Ye Bai dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig niya. Tama ba ako, Master? Diretsyong tanong ni Zhao Ya. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Palagi kang matalino, Zhao Ya. Tama ka. Natulala si Zhao Ye Bai dahil hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging Uncle Yang ang makapangyarihang senior. Habang siya ay naguguluhan, nakita niya si Yang Kai na iniunat ang kanyang kamay sa gilid, pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang figure.
Ang figure ay kamukha ng ancestor na nakasama nila sa Azure Jade Peak sa nakalipas na dosenang taon. Habang ang dalawang figure ay nakatayo sa tabi ng isa't isa, ang kanilang mga frame ay pareho maliban sa kanilang hitsura at ugali. Namangha si Zhao Yebay. Isang clone. Tinaas ni Zhao Ya ang kanyang noo. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay nang may ngiti nang mawala ang ancestor ng Azure Jade Peak. Tapos sinabi niya. Sa mahigpit na pagsasalita, yung nakikita mo ngayon ay isa ring uri ng clone. Sa halip, ito ang Soul Avatar ko. Soul Avatar. Napabuntong hininga si Zhao Ya habang kumakabog ang kanyang dibdib. Isa na siyang Immortal Ascension Boundary Master na nagbukas ng sarili niyang Knowledge Sea, kaya alam niya kung paano gamitin ang kanyang Divine Sense at kung anong uri ng mga kakayahan ang dapat taglayin nito. Iyon din ang dahilan kung bakit naunawaan niya ang mga kababalaghan ng isang Soul Avatar. Ang Soul Avatar ni Yang Kai, gayunpaman, ay nagpakita sa pisikal na anyo, at maging ang Temple Master ng Spirit Sea Temple, na isang Second Order Emperor Realm Master, ay hindi nang ahas na gumawa ng eksena sa kanyang harapan at umalis sa lugar na wala. Sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang disipulo, gaano nga ba kalakas ang kanyang tunay na katawan noon? Napakababa ng panga ni Zhao Yebay na maaaring ipasok ang isang itlog dito. Kahit na wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan ni Yang Kai at Zhao Ya, hindi niya maiwasang isipin na sila ay talagang hindi kapani-paniwala. Ang paghanga ay nakasulat sa kanyang buong mukha habang ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin. Pagkatapos ng isang lagok, nagtanong si Zhao Ya. Gaano ka ba talaga kalakas, Master? Nakangiting sumagot si Yang Kai. Ang paglilinang ng iyong Master ay mas mataas kaysa sa langit. Ang kanyang mga salita ay tumunog ng maalala ni Zhao Ya na sinabi niya ang parehong bagay noong siya ay pumayag na maging kanyang disipulo sa nakaraan. Sa oras na iyon, nanumpa siya na siya ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa kanyang master balang araw at hahayaan siyang matikman ang pagiging isang manggagawa. 13 taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Hindi mapigilan ni Zhao Ya na mamula. Siya ay bata pa at walang muwang noon, ngunit hindi siya mangangahas na magkaroon ng mga kawalang galang na kaisipan ngayon. Biglang namulat sa kanya ang isang realisasyon. Noong ako'y iniwan noon, ikaw ang sumando sa akin mula sa bundok at nagpadala sa akin sa pintuan ni Auntie Lo. Oh, paano mo nalaman iyon? Talagang nagulat si Yang Kai. Sumagot si Zhao Ya. Nang malaman kong inabandona ako hindi nagtagal pagkatapos kong ipanganak, hindi ko maintindihan kung paano ako napunta sa Seven Stars Town na daan-daang libong kilometro ang layo. Sanggol pa lang ako noon, at walang halimaw ang makakagawa o makakagawa niyan. Isang makapangyarihang cultivator lamang ang makakamit ang ganoong bagay. Nagbabaka sakali lang ako ng hula, pero napatunayan ng sagot mo na tama ang espekulasyon ko. Napangiti si Yang Kai at sinabing may kagalakan sa kanyang mga salita. Ang isang taong masyadong matalino ay maaaring mapagod sa buhay. Napakamot ng ulo si Zhao Yebay. Mas mabuti na ito kaysa maging kasing tanga ko. Nagpout si Zhao Ya. Hindi ka tanga. Kung talagang tanga ka, hindi sana ginugol ni Master ang huling dosenang taon ng palihim na pagsasanay sa iyo. Ha? Si Zhao Yebay ay naguguluhan. Sinabi ni Zhao Ya, ang Master ay si Uncle Yang. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya tretuhin sa nakalipas na dosenang taon? Matapos itong pag-isipan, ngumiti si Zhao Yebay. Si Uncle Yang siguro ay may dahilan kung bakit niya ako tretuhin ng ganoon. Bagamat gumugol silang dalawa sa huling 10 taon sa Azure Jade Peak, ibang-iba ang pakikitungo sa kanila. Habang si Zhao Ya ay pinapahalagahan tulad ng isang bulaklak at maingat na inaalagaan, si Zhao Yebay ay hindi pinansin na parang mga damo. Kinailangan niyang gawin ang lahat ng uri ng mano-manong gawain at madalas na parusahan bilang kahalili ni Zhao Ya. Isang inis na si Zhao Ya ang nagsabi. Sa palagay ko ay pipi ka talaga. Minahal ka ni Uncle Yang noong bata ka. Sa tingin mo, bakit kanya pipigilan at parurusahan sa paglipas ng mga taon? Isang naguguluhang si Zhao Yebay ang nagtanong. Bakit? Lumingon si Zhao Ya kay Yang Kai. Kailangan mong tanungin si Master tungkol dito. Nakangiting sumagot si Yang Kai. Ordinaryo talaga ang kakayahan ni Xiaobai, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ko siya pinigilan. Kahit na may 10 Xiaobai, hindi sila maihahambing sa iyo, Xiao Ya. Si Zhao Yebay ay ngumiti kay Zhao Ya upang ipakita na siya ay tunay na pipi. Sa kabilang banda, si Zhao Ya ay sensitibong nakakuha ng mahalagang bahagi mula sa mga salita ni Yang Kai. Si Brother Yebay ay maaaring hindi maikukumpara sa akin pagdating sa kanyang kakayahan, ngunit dapat ay mayroon siyang isang bagay na nagpapahalaga sa kanya. Hayaan akong hulaan. Palagi kong naririnig na kapag napagtanto ng isang makapangyarihang master na nauubos na ang kanyang oras, maghahanap siya ng legacy disciple bago ang kanyang nakatakdang oras ng kamatayan.
Sa makatuwid, ang ilang hindi kilalang mga kabataan ay biglang tumanggap ng mga mana ng makapangyarihang mga cultivator at naging mga sumisikat na bituin. Kung ganoon, malamang na malapit ka ng mamatay, Hanord Master, at may pagkakataon si Brother Yebay na matanggap ang iyong mana. Napaawang ang sulok ng bibig ni Yang Kai nang marinig iyon. Sa kabilang banda, nabigla si Zhao Yebay habang nag-aalalang nagtanong. Uncle Yang, mamamatay ka na ba? Naramdaman ni Yang Kai na malapit na siyang maubo ng dugo at sa malungkot na boses ay bamulong siya. Masigla pa rin ang aking sigla. Kung hindi kayo magsumikap, mabubuhay ako ng matagal para makadalo sa mga libing ninyo. Habang nauutol dahil sa gulat, si Zhao Yebay ay nakahinga ng maluwag. Nakakunot ang noo, bamulong si Zhao Ya. Noong kami ay tumatakas, si Brother Yebay ay gumamit ng kakaibang kapangyarihan na maaaring baliwalain ang mga hadlang sa kalawakan. Pinayagan siya nitong kumilos ng mas mabilis kaysa sa isang Emperor Realm Master kahit na nasa Chi Transformation Realm lang siya. May kinalaman ba ang iyong mana sa kakaibang kakayahan na ito, Hanord Master? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai. Sa una ay ayaw niyang ipaliwanag ang mga bagay na ito sa kanila ng ganoon kaga, ngunit si Zhao Ya ay masyadong matalino, kaya naman siya ay nahuli. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at manipulahin ang lokal na mga prinsipyo sa kalawakan. Nanlaki ang mga mata ni na Zhao Yebay at Zhao Ya nang maramdaman nila na ang distansya sa pagitan nila ni Yang Kai ay mabilis na lumalawak, na para bang nasa magkaibang mundo sila ngayon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang orihinal na distansya ay naibalik. Nang matauhan sila, napagtanto nilang hindi pa pala sila gumagalaw. Basang-basa sila ng malamig na pawis dahil sa paglikat ng espasyo. Ito ang Tao of Space, at kadalasan, ang mga makapangyarihang masters lamang ang may karapatang makipag-ugnayan dito, lalo na't hindi ito maintindihan. Ipinakita na ni Xiaobai ang kanyang talento sa bagay na ito noong siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Ayokong sayangin ang isang talentadong tulad niya, at ang natitira ay kasaysayan. Tumanggo si Zhao Ya nang sa wakas ay naisip niya ito. Ang disipulo na gusto mong makuha ay si Brother Yebay. Ngumiti si Yang Kai. Habang makakaasa si Xiaobai na matanggap ang aking mana, ganoon din sa iyo. Ako, nagulat si Zhao Ya. Hindi ko pa naramdaman ang ganoong uri ng kapangyarihan dati.